Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo'y Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pangatlong linggo tayo sa pangkaraniwang panahon, at sa ating linggo ngayon, atin pong ialay ang mga nagpadala ng mga pamisa sa misang ito. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa Quiapo Church, sa labas at sa loob, at ang mga intensyon na nakiugnay sa atin sa pamagitan ng cross-posting at sa mga nagsimba sa pamagitan ng Facebook Live, YouTube at iba pang social media. Mga kapatid, magsisimulang mangaral si Jesus
pagkatapos dakpin si Juan Bautista. Itutuloy ni Jesus ang panawagan sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At idagdag niya ang katotohanang malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang pambansang linggo ng Biblia, National Bible Sunday. Inanyayahan tayo na munlad sa ating panampalataya. Ngayong nalalapit na tayo sa pagdiriwang na 500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tuktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanalo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alang-sunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninebe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito
mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Puon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon ay may asawa ay mamumuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus,
Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao. Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ang mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa pangatlong linggo tayo ng karaniwang panahon, pero itong linggong ito ay para po sa tinatawag nating pambansang linggo ng Biblia. Ang laman po sa Biblia ay ang salita ng Diyos na siya'y maghahari sa ating puso. Lahat po na gusto ang Diyos ay maghahari sa puso natin. Pumalakpak po. Gusto natin na maghahari ang Diyos. Gusto natin na mamumuno ang Pong Isus Nazareno sa ating mga tahanan, sa ating mga puso, at sa ating mga pagawaan, at sa ating mga opisina, o kung saan man tayo. Ngunit, hindi po madali na ang Diyos ay siyang maghahari sapagkat nangangailangan ng tunay na pagbabago. At ang tunay na pagbabago ay mangyayari sa pamagitan ng personal na pagbabalik loob. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Jonas, Kabanata 3, talata 1 hanggang 10. Si Propeta Jonas na noon ay hindi sana ipahayag sa mga taga Ninive ang mensahe ng Diyos na magbalik loob sila, ay dinala ng isang dambuhalang isda, iniluwal doon sa Ninive, at sa kanyang kwento, ang mga tao'y naniniwala sa Diyos. At nang sinabi niya, ngayon sa ating unang pagbasa, nagugunawin ang napakalaking lungsod o syudad ng Ninive kapag hindi sila magbabago. Ang mga tao'y tunay na nagsimula ng pagbabalik loob. Sila'y nag-aayuno. Sila'y nagsuot ng sako. Sila'y naglagay ng abo sa kanilang ulo. At sila'y naging matapat sa Diyos at sinabi nila tinalikuran ang kanilang mga kasalanan. Yon ang daan sa paghahari ng Diyos. Sa Salmo, atin pong napakinggan sa Salmo 24, na ang landas ng Panginoon ay dapat isabuhay. Kaya sinabi ng salmista sa versikulo 4 sa Salmo 24, poon ang iyong landasi, yung ituro sa akin. Sino ang makapagtuturo sa landas ng Panginoon? Liban sa mga taong pinili ng Diyos. Nung una ay mga propeta. Pero kinakailangan din na ang Diyos mismo, ang Poong Hesus mismo, na nagkatawang tao, salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang siyang magpapahayag nito kung paano ang tao mamuhay sa paghahari ng Diyos. Kaya yun po ang ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kabanata 1, talata 14 hanggang 20, na kung saan
matapos ipagkanulo at dakpin si Juan Bautista, sinabi ko pong ipagkanulo, hindi po nasalin sa atin yung orihinal na pagkasulat sa versikulo 14, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Marcos, na mayroon pong salita na sa koinoko na Grigo o Lomang Grigo para dutinay na mula po sa paradidumi, na ibig sabihin pinagkanulo. At hindi natin alam kung sino ang nagtaksel sa kanya. Malaman po natin na kung minsan ang nagtaksel ay yung mga malapit din na tao. Ngunit hindi na po yan importante. Ang mahalaga na kahit ipinagkanulo at ikinulong si Juan Bautista, hindi po pinabayaan ng Diyos ang mga tao na mapalayo sa Kanya. Kaya ipinagpatuloy ng ating Panginoong Hesukristo, Poong Jesus Nazareno, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi niya ngayon, at ito po ang mahalaga na versikulo, 15, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Marcos. Ito po ang pinakamahalaga na bahagi sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sinasabi ng ating Panginoon, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo'y talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang buong Biblia ay mabuting balita ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ng Diyos na dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, nilikha niya ang lahat upang mayroon tayong mundo na napakaganda. Upang ang lahat ng tao na binigyan niya ng kaalaman at talino at karunungan ay magpakilala sa isa't isa tungkol sa kabutihang loob ng Diyos. Ngunit dahil na rin sa tukso ng demonyo ay ang tao'y napawalay sa Diyos, kaya iniligtas tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. At ngayon, sinasabi sa versikulo 15, sa nakatakdang panahon. Tama po itong translation, nakatakdang panahon. Ang ginagamit po dito sa orihinal na salita, dahil ang atin pong orihinal na Biblia ay nakasulat sa koinoko na Grigo. Sa versikulo 15, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Marcos, ginagamit po ang salitang kairos. Kung atin pong malaman, sa tungkol sa panahon, dalawa po ang salita sa Griego. Kronos, kairos. Ang kronos yung bang alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. O dili kaya unang araw, pangalawang araw. O isang linggo, isang buwan. Yun ang kronos. Kaya meron tayong tinatawag na kronolohiya. Pero mayroon pang salita na mahalaga tungkol sa panahon. Ito po yung kairos. Ito yung banal na panahon, nakatakda na panahon, napakahalaga na panahon. At sa napakahalaga na panahon na itinakda ng Diyos, nagsalita na ang salitang nagkatawang tao ng Diyos at walang iba ang ating Pong Isus na sinasabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Kaya ang ating unang pagbasa ay tungkol sa pagsisisi. Ang ating pangalawang pagbasa na unang sulat ni San Pablo sa Korinto, Kabanata 7, talata 29 hanggang 31, ay tungkol sa pagbabalik loob, tungkol sa pagbabago. Dahil yon ang kinakailangan upang ang Diyos ay maghahari. Kinakailangan natin ang pagsisisi, kinakailangan natin ang pagbabalik loob, kinakailangan natin ang pagsimula ng isang bagong hakbang. Kailangan nating tingnan ang ating kapaligiran ayon sa paningin ng Diyos. Kailangan titibok ang ating mga puso ayon sa damdamin ng Panginoon. Kailangan ang ating mga pag-isip ay ating makikita ang lahat ng pangyari sa buhay
ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang paghahari ng Diyos na mayroong pagbabago sapagkat hindi na po ang kasamaan, hindi na po ang panglalamang, hindi na po ang mga istusya ang siyang maghahari, bagkus ang maghahari ay ang kapayapaan, ang umiiral, ang kapatiran ng lahat ng tao na mayroong pagmamahalan, na mayroong pagrespeto, na mayroong pagtanggap, na mayroong samahan at malasakit sa isa't isa. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay isang panibagong buhay para sa atin, para sa inyo, para sa akin, isang pagbabago na tunay. Hindi kuwad na pagbabago na sinasabi, o magbago na tayo, pandemic na ngayon, ganito ang ating gawin. Magkaroon tayo ng mahigpit na lockdown, mahigpit na ganyan. May nangyari ba? Wala, sapagkat hindi tayo nagkaroon ng tunay na pagbabago sa ating pag-iisip at sa ating mga puso. Bakit kamo? Dahil ang iniisip natin paano gaganan siya. Kung paano gaganan siya sa mga face shield, sa mga face mask, gaganan siya kung ino-order pa ang mga vaccine, kaya hindi mo na ituturok, ano pa ang maganda na makaganan siya. Ito ang ating laging tinitingnan, hindi ang kabutihan, hindi ang kapakanan ng bawat isa. At dahil dito, hindi nga maghahari ang Diyos sa atin. Ang tunay na pinaghahari natin, material na pagnanais, mga makamundo na mga bagay-bagay na kinuhamalingan natin. Hindi ang Diyos ang siyang pinipili natin, bagkos ang mga material na mga bagay. Kaya kailangan natin ang sinasabi ng ating Panginoon, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. At upang ito ay maipadala at maipahayag sa lahat ng tao, pinili ngayon ng ating Panginoon ang mga apostol. Ngayon, 4 ang kanyang hinirang na sina Simon Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres at si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, mga mangisda, at sinabi ng Panginoon sa kanila, hindi na mangisda ng isda. Itinaas ang level, sinasabi, mamalakaya na kayo ng tao. Ibig sabihin, ipahayag sa mga taong paghahari ng Diyos upang ang lahat ng tao, gaya ng nangyari sa Ninive noon, ay magbabago sa panahon ni Jonas. Upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng public loob ayon sa kalooban ng Diyos, gaya ng sinulat San Pablo sa taga-Korinto. Isang tunay na paghahari ng Diyos na kung saan sa loob ng mga tahanan, sa loob ng mga opisina, sa loob ng mga paggawaan at industriya, hindi ang mga material na mga bagay-bagay ang siyang mangunguna, bagkos ang pagmamahalan sa isa't isa. Sapagkat kung mayroong pagmamahal, naghahari ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 4, talata 7 hanggang 8, sinasabi, mga kapatid, mag-ibigan kayo. Sapagkat kung mayroong pag-ibig, nariyan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang paghahari ng Diyos ay ang pagkakaroon ng buhay na may pagmamahal. Paglilingkod na may pagmamahal. Pagtingin sa ating kapwa-tao na may pagmamahal. Harinaway, magmahalan ang lahat ng membro sa pamilya sa loob ng bahay upang ito'y maging tunay na tahanan ng pag-ibig. Harinaway sa loob ng mga opisina, mga pagawaan, mga industriya ay mayroong tunay na paglilingkod at katapatan, commitment, upang ang pagmamahalan at pagmamahal para sa kapwa ay mapahayag. Sapagkat kung mayroong pagmamahalan, nariyan ang paghahari ng Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa krona ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto tukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, patuloy ang Diyos sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, reliyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga pinuno ng ating bayan, magkaroon nawa sila ng dunong at kababaang loob upang tugunan ang laganap na kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga nagnanais sumunod kay Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madri o reliyoso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Para sa mga may sakit, patuloy nawa silang manalig sa magpapagaling na kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong umaaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng siglang ihatid sa iyong anak sa tanan, sa pamagitan ng banal at tapat naming pamumuhay. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mga anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas
ang aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwanaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, na aming Papa, ni Broderick, na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na hangkalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin,
suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbuyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito akong naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso.
ikaw ang tanging buhay ko. Paalala, pakihanda ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at intayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng ating simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob sa aming pakikinabang sa iyong ganang loob na bumubuhay. Lagi naman naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pitakasin ng mga karamdaman, langapin po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus ng ikay, lulahati na diyan sa langit. Nalig kami iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at iyong pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami may adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Salamat po sa inyong pakilahok ngayong pangatlong linggo ng kanilang panahon na misa na ito ay para din sa pambansang linggo ng Biblia. Harinaway, bigyan ninyo ng kahalagahan ang salita ng Diyos na magbasa man lamang ng Biblia o magkaroon kayo ng Biblia sa inyong bahay. Bukas ay kapistahan o solemnidad ng pagbabalik loob ni San Pablo na siya yung namamahagi ng mabuting balita. Salamat sa lahat ng nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa atin sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. Salamat sa mga IT na tinulungan ito na ang ating misa ay mapalaganap sa buong mundo. Salamat sa ating commentator, sa ating lector, sa ating choir, sa ating lay ministers, sa ating mass server, sa ating ushers at health team, sa ating collectors, sa mga ihos at sa mga otoridad ng ating pamalaan na narito din na nagsiayos upang maging solemni ang ating pagdiriwang sa mga misa sa linggo at ibang araw. Salamat sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa mga walang sawang nagbibigay ng tulong at donasyon upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga mahirap na lalong pinahirapan itong napakahaba, napakahigpit na lockdown sa buong mundo, ang kwarentina sa Pilipinas. Sa inyong tulong, naginhawa ng kunti ang mga mahirap. Salamat sa inyo, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Ngayon naman, ang ating pagusbas sa mga diboto ng mga kahilingan, dasalan at imahin, isama natin ito pasbas sa mga may karamdaman, sa mga frontliners, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng anibersaryo, at sa lahat ng mga maintensyon sa misang ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mong kailangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ay inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mga utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin at dasalan. Basbasan ang mga karamdaman, lalo na yung kasakit sa COVID-19. Basbasan ang mga frontliners. Basbasan ang nagdiriwang ng kailang kaarawan ngayon. Basbasan ang nagdiriwang ng kailang anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat sa kanilang mga intensyon sa pamagitan ng benisyon ito. Naway, maalala ng pangako na sa binyag na ikaw at niibigyan at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,